guys! Welcome back to my channel. My name is Mela. Ang pag-uusapan natin today ay tungkol sa pregnancy ko since 2020. So, i-share ko sa inyo kung ano mga nangyayari at paano ko nalagpasan ito. Ayan nga guys, i-share ko sa inyo today yung nangyari nung first pregnancy ko. Hindi man ganun kadali i-share itong nangyari, pero at least ngayon medyo nakakahinga na ako. Medyo nakaka-move on ako ng konti. Kasi traumatic talaga yung nangyari sa akin. Ayun, so yung first pregnancy ko was last 2019, New Year's Eve. So bago mag-2020, pinangarap ko talaga na sana bago ako mag-30, magkaroon na ako ng baby or mabuntis na ako. At nalaman ko noong 2019, December 31st, kasi yun nga, hindi na ako na niregla. So I check, bumili ako ng PT at nalaman ko na positive nga siya. So super happy, as in super duper happy, kasi pinangarap ko nga yun ng sobrang matagal na. At yun, yung family ko din, matagal na rin silang nagtatanong sa akin na kailan ako magkaka-baby or may plano ba ako. So ayun, na-share ko sa kanila. Hindi ko share sa kanila hanggat hindi ako mag 3 months, kasi syempre gano'n naman, 'di ba? Tsaka mo na i-share kapag talagang sure ka na okay si baby. So, but sadly guys, nagkaroon ako ng miscarriage. That was March 2020 at 12 weeks na yung baby ko. So, napaka-traumatic yung nangyari dahil nga sobrang nakakatakot. Muntik na akong mamatay dahil sobrang nawalan ako ng maraming dugo. So, few days before nung nangyari yung talagang nalaman namin na miscarriage na si baby or yung nawala na si baby, nagkaroon ako ng spotting or bleeding. And then I went to the doctor, and the doctor said na it's normal lang daw. Normal lang yan. So mawawala lang din yan. Normal lang yan sa first pregnancy, especially sa yung first 3 months. So ayun, umuwi ako at nagpahinga sa bahay. But then again, after 3 days, talagang hindi ko na kinaya. Sobrang sakit na. At sobrang nawalan ako ng maraming dugo. At half day ako sa toilet, na nakaupo lang sa toilet, at tuloy-tuloy lang yung bleeding ko. Hanggat sa dumating yung appointment ko that day at 2 p.m. So pumunta kami sa clinic. And then nung nag-toilet first ako, paglabas ko, hinawakan ako ni Jeff kasi nga nahihilo na ako kasi nawalan ako ng maraming dugo. And then, nung pumunta na kami sa reception, doon ako nawalan ng malay. As in, natumba ako. At ginising nila ako, tinawag yung pangalan ko. Sabi ni Jeff, tinawag niya yung pangalan ko, sinampal-sampalan niya ako para lang magising ako. Pero hindi ko kayang ibukas yung mata ko. Nakikita ko sila, pero sobrang blurred talaga. Naririnig ko rin sila. Pero talagang sobrang mahina ako. And then narinig ko lang yung isang doctor na, do we need to call ambulance? So, nag-response lang ako na yes please, and then they called an ambulance. So, anong ginawa nila sa akin is, pinahiga nila ako sa kama, and tinaas nila yung paa ko para yung dugo umakyat sa ulo. And then, pinainom nila ako ng maraming tubig. And then finally, dumating yung ambulance at dinala nila ako sa hospital, emergency. And it took them a long time pa para talaga makakuha yung product, kasi hindi nila alam kung anong gagawin. So, they need to do an ultrasound pa sa akin. And then, na-check ng doktor na the reason why I bleed so much because yung cervix ko is open. Hindi naman siya totally open. So, kasi yung product nandoon na. So, hindi makalabas yung product. So, that's why yung blood flow talagang walang tigil. So, nung nakuha na yung, so ang ginawa nila, just in case na in case na need ko ng blood transfusion, so naglagay na sila ng sa kamay ko, lahat
ng kailangan nila. Check nila yung blood test ko or blood type ko. And then, after maybe an hour or two, dumating yung doctor. Sabi niya, they did an ultrasound. And then, sabi nila, kukuhanin na nga nila yung product just to make sure na hindi na ako mag-bleed. So, finally, nakuha nila si baby. At hindi ko na nakita or kasi nawalan ako ng malay. So, sobrang hinang-hina na ako. My blood pressure was so low. So, I think it's 75. Like, 75 over 50 or 49, something like that. And then, yung mga nurse is, gusto nila akong paliguan. Talagang sabi ko, no, I don't want to go to shower kasi nahilo nga ako, pero pinilit nila ako. Pinatayo nila ako. Hinawakan ko ng shower, but then again, natumba ako. Muntik pa mapagok yung ulo ko dun sa wall. And then I told them na sabi ko naman sa inyo, ayokong maligo. So you need to put me in the bed again. So dinala na ako sa bed until na talagang makarecover yung hilo ko. So marami silang gamot na binigay sa akin. At the same time, nagstay ako ng one night doon dahil kailangan nilang i-monitor yung blood pressure ko. So, sa ngayon medyo nakaka-share na ako tungkol dito. Pero before, talagang hirap na hirap ako dahil hindi ko ikalain na mabubuhay pa ako dahil sa sobrang traumatic yung nangyari sa akin. Yun yung nagbigay sa akin na anxiety. Dahil takot ako na pag nagkasakit ako, what if mamamatay ako. So, mahirap. And that's the time na, nung nangyari na nung nakuhanan ako, yun na rin yung time na nalaman ng family ko dahil hindi ko naman sinabi sa kanila na, yun nga, pregnant ako, nag-wait ako ng 12 weeks. So, nung sinabi ko sa kanila, so they're worried about me, of course, and then they prayed for me. Ayun guys, medyo mahirap yung first pregnancy ko. At doon sa may mga karanasan na ganito, alam ko yung nararamdaman ninyo kasi pinagdaanan ko din yun. Iba-iba may yung sitwasyon, pero alam ko sa puso nyo na talagang mahirap tanggapin. At yun nga, pinangalanan ko pa ngayon si baby. Feeling ko babae siya, so pinangalanan ko siyang Sabrina. Super excited ako na makita siya. Marami kaming plano. But then again, hindi talaga siguro para sa akin or para sa amin si baby. So, ayun guys, nag-move on ako. We did a lot of activities para lang mabaling yung isip ko sa iba. And maraming mga kaibigan na tumulong sa akin para makapag-move on, my family as well. Excuse me. And yun nga, marami akong ginawang paraan para din makamove on. But then again, it's really hard. It took me a long time para makamove on. And then I'm so scared to try again kasi baka same lang yung mangyari. So, ayun, nilibang ko lang yung sarili ko, went for camping, travel, meeting with my friends, para lang talaga at least mawala sa isip ko, busy sa trabaho. Pero, yun nga, nalaman ko na dahil sa maraming nabawas na dugo sa akin. So, nalaman ko na low iron ako. So, we did a check for my blood. And then, sabi nila na low iron ako, low vitamin D. So, the doctor gave me some medicine. Nag-iron infusion din ako. Dahil kailangan ko para mas lumakas yung katawan ko. And, buti yung doctor ko, si Dr. Ola is very, very good doctor. Doctor siya ng kaibigan ko na si Linlin. Linlin referred me to him. So, sobrang bait at talagang inalagaan nila ako. At talagang minake sure nila na gumaling ako. So, ayun guys. Yun yung nangyari sa first pregnancy ko. For the next video, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga ginawa namin or
mga nangyayari. Yun nga, sa buhay ko dito. Simple lang ang buhay dito, pero syempre, nandun pa rin yung problema. Hindi naman nawawala yung problema. So guys, thank you so much for watching, and i-share ko ulit sa inyo sa next video kung anong mga nangyayari. Thank you so much.